Hangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, mga talatang 24 hanggang 30. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling." Galit na galit ang mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa na malaki ang ipinagkaiba ng taong may pananampalataya at walang pananampalataya. May mga pinupuntusan ng ating Panginoon sa harap ng kanyang mga kababayan sa loob ng sinagoga na kapag hindi naniwala ang isang tao ay hindi nakakatanggap ng himala, hindi gumagaling. Ngunit kapag ang sino mang tao ay nanalig, nanampalataya, nagtiwala na may magagawa ang Diyos sa kanya, mapangyayari sa kanyang buhay ang lahat ng bagay. Kaya't minsan mapapansin natin na para bagang pakiwari ng mga nakikinig at mga tagapakinig niya na siya'y pinapatamaan, kaya nga pinagtangkaan pa nila na ang ating Panginoon ay ihulog sa bangin, sapagkat ipinapaliwanag ni Jesus sa kanila na kung sino pa yung mga dayuhan, kung sino pa yung mga tagalabas ng kanilang bayan, yung pa ang nanalig at nagtiwala at sumampalataya sa kanya, samantalang sila na kanyang mga kababayan na nakasasaksi ng himala at kababalaghan ay hindi nila pinagtitiwalaan, hindi nila sinasampalatayanan at hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon. Puntusan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong pagbasa. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Yun po yung dahilan kung bakit hindi sila nagkaroon ng pananampalataya, kasi alam naman natin na kapag kasama mong lumaki ang mga kaibigan mo, para bagang pag may pangyayaring maganda sa buhay mo o hindi ayon sa kanilang pananaw, paniniwala, parang kagulat-gulat yun sa kanila. Yan, imposible yun, di ba? Mayroong pagdududa. So, bilang mga alagad ni Jesus, madalas hindi natin kayang isabuhay ng buong buo ang kanyang mga atas. Hindi nakapagtataka dahil talagang mahirap mamuhay kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo yun. Napakahirap na tularan ng ating Panginoon. Hindi lang sa kanyang uri ng pamumuhay, kundi sa karakter, sa pag-uugali, sa pananalig, pagtitiwala sa kanyang Ama, na yun ang dapat na magiging katangian natin ng mga kumikilala sa ating Diyos, na dapat tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga itinuturo. Sinasabing tayo na mismong naturingang mga Kristiyano ang tumatalikod sa mga turo ni Jesus tuwing tayo ay hindi tumutupad sa ating mga tungkulin. So ang hindi pala pagtupad sa mga tungkulin ay isang paraan ng pagtalikod sa Diyos. Tungkuling iniatang, iginampan, inilagay sa balikat ng ating Panginoon. Kapag hindi pala natin yun ginagampanan at hindi natin tinutugunan, yung pala'y isang uri ng pagtalikod sa ating Panginoon. Kaya nga, ikaw, tinatamad ka ba? Nagampanan ang mga tungkulin mo? Nawawalan ka na ba ng gana? Minsan, totoo naman sa ating buhay kapag marami, sunod-sunod ang mga pagsubok at problema. Minsan, tinatamad na tayong gampanan yung mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung pala'y isang uri ng pagtalikod sa ating Panginoon. Ano ka, si Jonas? O, diba? Sinasabing maraming tumatalikod sa pananampalataya sapagkat marami ring mga Kristiyano na ipinahayag lamang si Kristo sa salita. Ngunit taliwas naman ang pamumuhay sa mga banal na aral. Totoo yun. Pinapahayag lang ng salita. May pananampalataya lang sa salita. Tagasunod lamang sa salita, pero sa pamumuhay at pagsasagawa, wala. Para silang maihahalin tulad natin sa mga Pariseo at Eskriba
magagaling magturo, mangaral, pero hindi nagsasagawa at nagsasabuhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mga parisyo at eskriba ang binigyan ng authority, ng kapangyarihan para mangaral at magturo ng mga aral ng Diyos. Pakinggan ninyo, pero huwag niyong tutularan ang kanilang gawa. Pakinggan yung aral, pero huwag silang tularan sa kanilang gawa. Bakit? Hindi sila magandang halimbawa. Ito ay isang mapait na katotohanan. Hinahamon tayo ng pagbasa na manguna bilang bayan ng Diyos. Ano yon? Bilang bayan ng Diyos, sinihimok tayo na tayo ang manguna. Saan? Sa pagsasagawa ng kanyang mga banal na aral. Hinahamon tayo ng pagbasa na manguna bilang bayan ng Diyos na ipahayag ang kaligtasang dulot ni Kristo una sa gawa, bago sa salita. Ano yung panghihikayat ng atin pong pagbasa? Tayo po ang manguna na ipahayag ang kaligtasang dulot ni Kristo una sa gawa, bago sa salita. Una nating ipakita yung ating pamumuhay bago yung ating mga pananalita para makumbinsi, maakay, madala natin sila. Pag sila'y na-convince, may sasama natin sila. Maging matapang tayo sa buhay ng pagpapahayag ng ating pagkakristyano sa kabila ng mga hamon ng makabagong panahon. Ito po yung pinakahamon sa atin. Alin? Ang maging matapang sa pagpapahayag ng ating pagkakristyano sa kabila ng mga hamon ng makabagong panahon. Hamon na maisagawa, matupad at maganap natin yung mga aral at salita ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagiang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.